Breaking news mga kababayan. Nako po, Senator Marcoleta, nagliyab na. Isipin mo, gusto nilang tibagin eh. Bakit ako yung gusto nyong tibagin? Gusto nyong ikulong? Paano naman yung 60 billion na PhilHealth na inilipat sa National Treasury? Ito na mga kababayan. Supreme Court, meron ng revelasyon. Nako po, Ralph Recto. Delikado. Maaring makulong ng makasuhan ng plunder at makulong ito. Isipin nyo mga kababayan, si Marcoleta na nananahimik, si Marcoleta na nagtatrabaho at top 3 performing senator, abay gustong ipakulong ng mga hinayupak na bangag, ng mga dilawan at mga hukloban na mga ito. Si Marcoleta ang nagtatanggol ng katwiran at batas. Si Marcoleta ang tagapagtanggol ng taong bayan na nagpasimula ng anti-graft corruption. Ngayon siya yung makukulong. So ngayon si Recto delikado. Isipin nyo araw-araw sa paggising niya, tatasaan daw niya yung tax. O tignan nyo ito po mga kababayan. Panoorin nyo. Ginulat ng Supreme Court si Ralph Recto, the Batman. Nako po, panoorin nyo po mga kababayan. Makukulong ito ng plunder. Kasi inilipat niya tapos inilagay sa flood control. 167 billion mga kababayan. Tapos si Marcoleta hinahabol nyo. Mga gunggong. Sabi ni Elizabeth Santa Monica, huwag nyong ganyan-ganyanin ang aking paboritong senador. Si Marcoleta ang senador ng bayan. Kasi nga mga kababayan, pinakamagaling, pinakamatapang na abogado na hindi nila kakayanin. Isipin nyo yung kanilang taktika. Ipapakulong nyo si Marcoleta. Parang sinabi nyo ng gusto nyo ng civil war. Yun ang sabi ni Roberto. So ngayon mga kababayan, Supreme Court sumabog na din. Pakita po natin. The Supreme Court was unanimous when they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. Sumang-ayon ang lahat ng mga mahistrado ng Korte Suprema na dapat ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na kinuha ng gobyerno at inilipat sa National Treasury. Permanente na ring pinagbabawalan ang gobyerno, partikular ang Department of Finance, na ilipat ang natitirang 29.9 billion na fund balance ng state insurer. Mayorya ng mga maestrado ay sumang-ayon na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na ilipat ang kabuuang 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Kaya pinawalang bisa din ang Special Provision 1D Chapter 43 ng 2024 General Appropriations Act o 2024 GAA at ang Department of Finance Circular No. 003/2024. Ayon sa Korte Suprema, isang rider o isang probisyon na isiningit lamang sa 2024 GAA ang naturang probisyon at wala naman talagang kinalaman sa national budget. Hindi rin malinaw ang isiningit na probisyon dahil gumamit ito ng terminong fund balance na hindi naman nakasaad o ipinaliwanag sa 2024 GAA. Void o invalid rin ang nasabing special provision dahil binabago o inaamyendahan ito indirectly ang syntax laws at ang Section 11 ng Universal Healthcare Act na nag-uutos na dapat magtabi ng reserbang pondo ang PhilHealth at ang sobrang pondo ay gamitin sa investment. These measures undermine the very nature of PhilHealth funds as pooled resources for social health insurance, hinder the UHCA's goal of delivering comprehensive and universal health care, and ultimately violates the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. Ayon pa sa Supreme Court, may grave abuse of discretion sa panig ng Kongreso at Department of Finance dahil sa utos na irimit ng PhilHealth ang bilyong-bilyong pisong pondo.
The Supreme Court also denied the petitioner's request to determine the liability of the DOF Secretary for technical malversation and/or plunder, ruling that such matters are improper for resolution in this case. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi naman ito otomatikong nangangahulugan na mayroon ng pananagutang kriminal si dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Sa pahayag na inilabas ng kalihim, sinabi nitong iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. Iginiit rin ito na inilipat lamang ang pondo alinsunod sa mandato ng Kongreso at pahintulot ng mga legal agency ng gobyerno. Isipin nyo mga kababayan, no? Grabe mga dupang ang mga ito, mga buhaya. Grabing pagnanakaw ng mga hinayupak na ito. Wala na silang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw. Wala na ngang naipatayong mga infrastructure na project para sa serbisyo publiko. Kinamkam nila ng kinamkam ang mga pera. Inilagay sa flood control, mga kababayan. Ang tindi na mga ito, tapos si Marcoleta ang pinag-iinitan nyo. Yan, sabi ni Carpio, yung former justice ng Supreme Court, na itong si Recto ay maaring makulong ng makasuhan ng plunder at malversation, mga kababayan. Dahil po, isipin nyo, nilipat pala sa flood control itong perang ito. Tapos, ang magbabayad, taxpayer, tataasan nila ng 50% yung PhilHealth contribution natin. O nasaan yung hustisya doon? Tapos si Marcoleta pinag-iinitan nyo? Grabe talaga mga kababayan ko ang ginagawa ng mga ito. Wala rin anilang pananagutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsertipika bilang urgent sa 2024 GAA, kung saan isiningit ang probisyon para sa lipat pondo dahil sinang-ayunan naman ito ng Kongreso. Hindi naman anila labag sa saligang batas na sumulat noon ang Pangulo kay dating House Speaker Martin Romualdez upang pabilisin ang proseso sa pagpasa ng panukalang budget ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang health advocate na si Tony Leachon sa Korte Suprema sa naging desisyon nito sa kaso at sa mga petitioner na buong paninindigang ipinaglaban ang kasong ito para ipagtanggol ang pangakong health for all. Batay naman sa desisyon ng Korte Suprema, dapat ibalik ang 60 billion pesos sa PhilHealth at idadagdag ito sa kanilang budget para sa susunod na taon. Evan Alvarez, UNTV. So yan mga kababayan, naku po, ibang klase talaga yung mga buhayang ito Kasi Marcoleta po yung gusto nyong ipakulong. Ang dami nyong ginagawang anomalya. Di ba mga kababayan? Tignan nyo kung ano-ano mga binibintang kay Marcoleta. Ito po, tignan nyo ha, ang dami nilang ginagawa. Pati yung 500 na kabulastugan ng DTI, kay Marcoleta binintang. Ang ginawa ng mga bangag, pinklawan at dilawan, siniraan si Marcoleta. Ito po ang ginawa nila mga kababayan. Panoorin natin. Ito po, tignan nyo po ang kabalbalan ng mga hinayupak na mga kawatan na ito. Gusto nilang tibagin si Marcoleta kaso lagi silang suplak. Panoorin po natin. Ayan, ito po. Tignan nyo po ang ginawa nila. Ang budget na higit na pinag-usapan ng mga kababayan natin nitong nakaraang mga araw ay hindi yung national budget dyan kundi yung budget na pambili ng makakain nila na nagkakahalaga ng 500 pesos. Nako, na ang sabi viral nga yan, no? At ang sabi niyo daw, ay amyendahan na lang natin yan. Huwag na kayo kumain. Tanggalin na yung Noche Buena na yan. Ako personally, alam ko, hindi sasabihin ni Senador yun Diba? Ayan, no? Alisin na lang doon yung Noche Buena dahil sa nagre-reklamo ngayon sa 500 O yan mga kababayan, ito yung ginawa nilang paninira kay Marcoleta. Isipin nyo mga kababayan, sinabi daw ni Marcoleta na alisin natin ang Noche Buena.
Dagdag gastos lang yan na walang kwenta. Isipin mo, syempre bilang mga Katoliko na mas nakakarami sa lahat po ng mga sekta ng mga reliyon, ay masasaktan din ang mga Katoliko. Syempre, kultura nila yan. Hindi naman gagawin ni Marcoleta ito. Isipin nyo, diversionary tactics ang ginawa nila. Yung 500 pesos sa sinasabi nila na budget ng Noche Buena na umani ng batikos sa bangag na DTI secretary na pinalagan ng taong bayan, yung 500 daw pwede na pang Noche Buena, may mga mura daw na kamatis, luya, sibuyas. Halaga lang ng sibuyas, mahal na. Tapos ang ginawa, yun, binintag kay Marcoleta. Gawa tayo ng fake news ha. Si Marcoleta sisihin natin para magalit ang mga Katoliko. Tapos ang ginawa nila mga kababayan, tanggalin na rin daw na ang mga Christmas bonus ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo dahil daw dito sa ginawa ni Marcoleta. Isipin nyo mga taong ito. Laging si Marcoleta ang sinisiraan nyo. Dahil dyan, tatanggalin natin ang bonus ang mga Iglesia ni Cristo na empleyado. Dahil kay Marcoleta, sisihin nyo si Marcoleta. Ganon sila mga kababayan. Ganyan po sila manira sa ating butihing senador. Pero kahit ganon, patuloy na pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino itong si Senador Marcoleta. Kasi nga, laging nasa katwiran. Ngayon, gusto nilang kasuhan, mga kababayan, ng perjury daw. Dahil nga, hindi daw nagsasabi ng katotohanan si Marcoleta sa kanyang ginasto noong kumpanya. Na ang dineclare lang daw ay 55 million yata sa kanyang sose. Ngayon, itong si Danilo Araw yata ito. Kinasuhan si Marcoleta doon sa ombudsman. Kinasuhan din ng Comelec, ipinasa sa ombudsman. Kaya itong si Remulla, may banat na. Sagutin daw ni Marcoleta ito. Parang meron na, di ba, mga kababayan? Itong gusto nila, ipakulong daw si Marcoleta ng 6 na taon para wala nang tinik sa kanilang lalamunan. Isipin nyo mga kababayan ng mga ito, ang daming mga magnanakaw na talagang lantaran na walang hiya na kinukuba ang mga Pilipino, pati itong tax na ito. Yung pera natin nilipat sa flood control, 167 billion. Kaya ang Korte Suprema sumabog na din, pinag-utos sa uli itong natitirang 60 billion na ito. Tuloy pa natin. Yung pinag-usapan ni Carpio, 167 billion na pwedeng makulong itong si Recto dito. Naku po. Tapos si Marcoleta, gusto nyong ikulong? Nasaan ang hustisya? Mas maganda kayo na po siguro ang maglinaw nito, Sen. Nakikita nyo naman at pinasinag nga. Yung account na Kagawad Joey ay nagsimulang magkalat ng fake news tungkol sa akin. Na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Sa totoo lang, wala akong statement kahit ano kung ang pag-uusapan natin ay Noche Buena. At yan ay palagay ko ikinalat niya dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI secretary na yung halagang 500 pesos yata ay kasyang-kasa sa Noche Buena para sa isang pamilya. Ngayon ay dahil hindi ko naman talaga sinabi dyan at yan naman pilit nilang kinakalat, nakipag-ugnayan na kami doon sa CICC. Nakausap ko mismo si Yusek Aboy Paraiso. Oo, kaya yan ay mabuti pa yung mga ganyang ahensya, madali mong makausap Opo. May kinalaman kasi sa budget nila yan. Sabi ko sa kanya, dahil mas masipag ka ako kaysa sa NTC, isa sa i-discuss ko mamaya doon sa sinasabi ko sa yung nagambag ako kung paano natin ayusin ang budget. Yung NTC kasi ay nakitaan namin ng malalaking mga problema doon sa kanilang mga biniling mga tinawag nilang modernization ng parang
IT sa kanilang mismong tanggapan. Dalawang components yun. May tinatawag silang GSM monitoring at saka yung benchmark monitoring. Opo. Pero bago ko sabihin yan, kaya ko lang binabanggit yung tungkol dyan sapagkat yung parte ng budget na nakita ko sa NTC na napakalaki, na may sablay naman yung pagpapatupad ng kanilang mga programa, ilalagay ko nga sa CICC. Ito yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Yes po. Mas maganda ka kung dito natin ilagay. Para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Nasa sa ilalim po ng DICT yan, Sen. Oo, DICT. Ngayon, siguro, gagawin ko na rin sigurong magte-take advantage na ako sa pagkakataong dinidiscuss natin ito, Jen. Opo. Sige po, Sen. Para kausapin natin ang Meta. Di ba? We are reaching out to Meta and its third-party fact checkers. Notably Verifiles and Rappler, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Talaga pong wala po akong sinabi ng kahit ano patungkol sa Noche Buena. Okay. At yan ay tatanggihan ko talaga. Wala po akong sinasabi. Ikinakalat nila. Kayo pong mga kababayan natin, kailangan mag-ingat po kayo, maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapaninlang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Pero ang original nag-post ba yan? Saan nabanggit niyo yung Cap Joey? May Kagawad Joey. Yun Kagawad Joey? Yun ang account. Yun sa taas. Yun pala. Ayan. So, yun ang may-ari ng Facebook account. Kagawad Joey. Ayun. Ang layunin nila, mailigaw nila yung kababayan natin, makapandaya, kahit na hindi ko sinabi, pipilitin nilang sa akin galing yung pananalita na yun. O yan mga kababayan, isipin nyo. Kay Marcoleta yung bunton ng galit ng mga Katoliko na yung 500 na issue ng DTI na pinagmukhang patay gutom mga Pilipino. Ayun, gumawa sila ng fake news para siraan muli si Marcoleta. Ngayon, gusto naman nilang ikulong ito. Dahil nga, alam nyo na, malapit na ang 2028. Balita po si Marcoleta ang magiging tandem ni Sara Duterte sa pagka-Vice President at magiging Pangulo itong si Inday Sara. Nako, napakalakas na tandem nito. Kaya ang ginagawa nila, mga kababayan, sinisiraan nila. At may nagsabi, ikukulong daw si Marcoleta ng 6 na taon. Itong si Danilo Arau na di natin alam kung dilawan, pinklawan o bangagan ito. Talagang kinasuhan sa ombudsman si Marcoleta, hinahabol niya. Nagmamadali. Sinagot na ni Marcoleta yan. Yung natin, may video tayo dyan sa yung video ko kanina. Panoorin nyo po sa community natin, nakalagay na po yung birada ni Marcoleta. Sinagot lahat ng issue. Pinalagan lahat. Pati si Boying Rimulya, pinalagan niya. Yun po yung mga nandun na sinabi na magpakita ng batas na nagsasabi na pwede mong pilitin na ilagay yung mga pangalan ng mga donator, yung mga nag-donate kay Marcoleta, para i-disclose lahat ng mga amount. Sabi ni Marcoleta, maglabas kayo ng batas kung meron. O ibebendalon nyo na naman. Diba? Ganito kasing gawain nila, mga kababayan. Talagang puro sila Marcoleta. Kung ang ginagawa nila, Duterte. Ngayon naman, Marcoleta. Kasi takot na takot sila kay Marcoleta. Kasi nga, si Marcoleta ang pinakamatapang. Walang kinakatakutan. So, gawin nyo ang makakaya nyo kung kaya nyo si Marcoleta. All out war itong si Marcoleta. Sabi naman ng mga komento, sige, gawin nyo, ikulong nyo yan kung gusto nyong magkaroon ng civil war.
Baka magkaroon ng talagang yung rally na na magwala ang mga tao para suportahan si Marcoleta. Kasi wala nang nakikita na justice, puro injustice na lang mga kababayan. Isipin nyo, si Marcoleta ang tagapagtanggol. Inilalabas ang tunay na katotohanan para magkaroon ng hustisya, mapakulong ang mga malalaking sindikato. Ayun, si Marcoleta hinahabol. Tignan yung ginawa kay PRRD na gumawa lamang ng kanyang trabaho. Ayun, ipinakulong sa ICC. Dahil po sa mga biktima ng kanyang war on drugs, yun daw ang dahilan ng kanyang kaso. Ayun, ibinenta ng sarili niyang mga kababayan na mga buhaya. Kasi nga, ayaw nila kay Duterte kasi sila. Natatapakan sila. Ayaw nilang magkaroon ng progreso ang Pilipinas. Nakita niyo naman mga kababayan, di ba? So anong sinasabi ng mga kababayan natin dito? Naku, galit na. Good morning po. Correct po lahat ng nasa social media. Di dapat patulan. Halos lahat po fake news. Hulihin sila fake news, sir. Sir Marcoleta, ikaw ang aming Marcoleta forever. Para kang si Tatay Digong, mahal na mahal ka namin. Ako. Marami po sa Facebook, meron akong mga kapangalan na alam. Nako po. Yan ang mga kalaban na bangag, walang ginawa kundi manira. Good morning po sa inyong lahat, ka Marcoleta. Mabuhay ka po. Good AM po, Senador Marcoleta. Ipagpatuloy mo lang ang magandang layunin mo. Susuportahan ka namin hanggang dulo. Ayan, no? Thumbs up talaga, Senator Marcoleta. Ikaw lang ang aming nakikitang tunay na leader. Ayaw namin kay bangag. Nako po. Ayan, mga kababayan, ang daming komento. Nagkakaroon na ng dito, mga kababayan. Talagang all-out support sila kay Senador Marcoleta. So, yan po ang ating balita. Anong masasabi niyo po dito? I-like, i-share niyo po, mga kababayan. Papayag ba tayo na ikulong nila si Marcoleta? Na kung ano-anong mga kaso ang kanilang ikakaso? 6 na taon daw sa kulungan. Ito daw ay paglabag sa batas. Yung hindi paglalagay ng mga saktong amount. Paano naman yung mga tunay na corrupt? Yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon gaya ng PhilHealth Fund na ito na 167 billion. Ano yun? Libre na sila? O tignan nyo, pati Korte Suprema pumalag na. Sabi ni former Justice Carpio, pwedeng kasuhan itong si Recto. Dahil nga sa illegal na paggamit ng 60 billion or 167 billion na inilipat dito sa Ghost Project ng flood control na wala namang ka-project, binulsa lang, mga kababayan ko. Na talagang grabe talaga ito. So yan lamang po, isang bahagi natin. I-like, i-share nyo po, mga kababayan ko, saan man po kayong panig ng mundo. I-comment nyo po, i-reply po natin isa-isa. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines, for transparency, for a better democracy. Mabuhay ang mga tunay na Pilipino na lumalaban sa katwiran at katotohanan. Ang batas ay batas. Justice. Tulungan po natin si Marcoleta, mga kababayan, para labanan po ang korupsyon. Salamat po.